Sumainyo ang Panginoon. At sa akin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. pagpapalagay mo po. Noong panahon yun umuwi sa Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan, kaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niyang aklat sa dahon, kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat iniram niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y laraya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyan kaluwagan ang mga sinisilip at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulun niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakalungin sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Matupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo." Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. "Hindi ba ito ang anak ni Jose?" tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, "Walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaan ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum." At nagpatuloy ng pagkasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng palo sa Israel noong kamanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati at nagkaroon ng matinding tagutong sa buong lupain, subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias kundi si isang babaeng palo sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketubin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila kundi si Naaman na taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng mga nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan si Jesus palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulit sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinabuhay ka ng Panginoon.